Bar ridge o tiny bumps ng mga bakal. Tirahin natin. Ito yung mga nakikita natin sa surface ng steel reinforcement. Pero bago naging ganito, meron munang unang rebar na ginamit. Ito yung mga plain rebars. Pero nag-iba noong 1950s dahil natagpuan na ang plain rebars ay hindi maganda ang performance, lalong-lalo na sa mga lindol. Kaya maraming mga buildings or bridges ang nasira at isinaayos. But how much difference do these tiny bumps on the surface of the bar actually make to the overall capacity of the structure? Alam natin ang purpose ng steel reinforcement is to undertake the tensile loads that the concrete is poor at resisting. Pag nag-load ang beam, magkakaroon ito ng bend at magkukos ito ng crack. Kung ang rebar ay walang bond sa concrete, then the concrete would move independently of the steel. Once na magkaroon ng slippage, syempre yung crack lalaki. At pag nadagdagan pa ng load, siguradong babagsak. Pero kapag ang bonding ng concrete at rebar ay sapat na matibay, yung widening ng crack ay mapipigilan ng bakal that holds the both side of the crack in place. Ngayon, naiintindihan na natin kung bakit pinapalinisan pa ng konsultan yung mga loose concrete sa mga rebars natin bago ito buhusan. The deformed bars grabs on more material with its deformations and essentially must crush the concrete if it is was to pull out. Noong 1949, nagkaroon ng experimental study gamit ang tatlong klase ng bakal. Una, gamit ang plain bar sa isang beam. Nag-fail ang beam sa total load na 10.8 tons. Sa second test, parehas na beam pero iba yung rebar. Ginamit nila dito yung partly deformed bars na may layong 3.5 cm, yung mga bumps. Bago mag-fail ang beam, na-reach niya ang 20.7 tons load. At yung pangatlong test, yung ginagamit natin ngayon na deformed bars na may layong 1 cm yung mga ribs niya. Bago mag-fail ang beam, na-reach niya ang 34.8 tons load. So, ang laki ng diferensya mga kahasang, almost times 3 ng plain bars. Ngayon, alam na natin kung bakit may mga tiny bumps o kaya ribs yung mga rebars natin. Sa susunod na video, pag-usapan naman natin ang mga pre-stress beams, usually na ginagamit natin lalong-lalo na sa mga bridges. Boom, 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 boom! Sana nagustuhan nyo yung video, isang comment naman dyan.